Hello beloveds! Welcome back ulit sa ating channel. So, as you can see, ang oras po ngayon ay 3 a.m. And katapos ko lang po mag-shoot ng finale ng ating makeover, nitong ating background, then unboxing ng ating condenser microphone, then decathlon haul. So, itong topic natin today is pang-apat na nating topic. So, kahit na alas 3 na ng madaling araw, gusto ko na itong tapusin kasi ang hirap po kasi mag-vlog kapag si Lola ay gising. So, this is the time na pwede lang ako mag-vlog kapag siya ay tulog. And hayaan nyo na mapuyat ako. Sanay naman tayo mapuyat. Today's topic, after ng ating mga travel vlogs, ito na agad yung gagawin natin kasi alam ko marami sa inyo ay ito yung nire-request kung paano gumaling ang stage 3 bed sore ni Lola. Okay. Pasensya na kayo kung ganito yung ayos ko kasi hindi ako pwede nasa gitna gawa nitong mic. Maliit lang kasi ang ating room. So, okay. Disclaimer lang po, bago natin simulan ang topic natin today, itong isi-share ko sa inyo paano gumaling ang stage 3 bed sore ng aking alaga na 100 years old. Disclaimer po sa mga professional dyan na makakapanood ng ating video. Baka sabihin nyo, ito ay hindi tama, dapat hindi ito ang ginawa mo. Pero, at the end of the day, tingnan nyo naman po, magaling na si Lola. And yung sugat po niya kasi ay parang wala nangyari. Hindi ko alam kung maniniwala yung iba, pero ang pinaka number 1 kasi na I think na nakapagpagaling kay Lola is yung bayabas. So, di ba ganun po sa atin sa Pilipinas na kapag bagong panganak ka or pag may sugat ka, hinuhugasan ng dahon ng bayabas. So, dito po sa Israel, meron pong bayabas dito pero bumibiyahe pa po kami. So, i-search nyo na lang po para maintindihan nyo po yung ating discussion. I-search nyo na lang po sa YouTube kung ano po yung itsura ng stage 3. Kasi although may picture ako ng pinagdaanan namin ni Lola. Pero, syempre, private na po yun. Hindi ko po pwedeng ilabas sa inyo kung ano yung sugat niya dati. Pero, nasa akin pa rin po yun. Ayokong burahin para may remembrance ako. So, yun. Hindi ko may papromise, hindi ako iyak sa topic natin today kasi parang mauungkat uli kasi yung yung sakit na pinagdaanan ko dati. So, nagkaroon po ng bed sore si Lola exactly 2 years ago. So, nag-start po yun nung na-hospital si Lola. And lagi po lang po kasi siya nakahiga. Kaya nagkaroon po siya ng bed sore. Halimbawa, ito po yung puwet natin. Sa taas po nun, di ba may buto tayo. So, doon po siya nagkaroon ng bed sore. Hanggang sa lumala siya. Nagkaroon siya ng butas. Nagkaroon na siya ng nana. So, nung nasa hospital kami, lagi ko pong tinitingnan yung mga nurse kung ano yung ginagawa nila paglilinis. Kasi ang bed sore po kasi kailangan malinis po siya lagi at wag nating hahayaang mabasa siya ng ihi, mapasukan siya ng dumi. Yung dahon ng bayabas, dahil nga malayo ako sa puno ng bayabas dito, ang ginagawa ko, kumukuha ko ng marami, hinuhugasan ko na siya as in malinis na siya. Then, pinapatuyo ko po yung dahon. Pag tuyo na yung dahon natuyo na siya sa tubig, malinis na siya. Ang ginagawa ko, kukuha ko ng tela, then, doon ko i-stack. Doon ko ibabalot. Halimbawa, parang katsa, ilalagay mo doon yung dahon ng bayabas, then, ipopold ko siya, ilalagay ko siya sa plastic, then ipipreaser ko. Then, tuwing kailangan ko siya, saka lang ako maglalabas ng ganito, yung parang isang dakot ng kamay ko, palad ko. Yun yung kinukuha ko. Then, yun yung pinapakuluan ko everyday. So, yung isang dakot na yun na bayabas, dahon ng bayabas, nagagamit ko siya ng 2 days pala. Pwede sa 2 days. Ang ginagawa ko, kapag kumulo na siya, ang kailangan ko lang kasi doon is panghugas. Hinuhugas ko lang yung kay Lola. So, mga 2 baso lang yun. Yung nagagamit ko. And then, the rest, nire-ref ko para hindi siya mapanis. Then, sa tuwing kailangan ko siya,
Tsaka ko pala siya ipapainit. Kasi si Lola, twice a day ko siya nililinisan noon. Mula umaga at sa gabi. Twice a day ko siya nilinisan, umaga at gabi. Okay. Yung ginagawa ko doon, ipinanghuhugas ko lang. Bago ko ipanghugas yung kay Lola, warm dapat siya. Yung kaya niya yung init. And ang ginagawa ko pala doon, alam niyo pinapasingaw. Siyempre nakaupo si Lola sa toilet bowl. Ang ginagawa ko, meron akong planggana doon na maliit. Then, yun yung pinapasingaw ko siya doon ng mga 3 minutes. Hindi pwedeng matagal kasi si Lola magko-complain na yun. Pag matagal na siya nakaupo sa toilet bowl, masakit na rin yun para sa kanya. So yun, pinapasingawan ko siya ng pinakuluan ng dahon ng bayabas. And then, yung isang baso doon, yun yung pinanghuhugas ko sa mismong sugat. Minsan, alam niyo yung dahon ng bayabas, meron pang mura. Yung pinakatangkay niya, meron doon mga baby pa. Minsan, ang ginagawa ko doon, dinidikdik ko yun. Tapos yung katas niya, kinukuha ko yung katas. Then, yun yung ipinipiga ko. So, let's say, ito yung sugat. Ipinipiga ko doon yung katas. Yung katas nung murang dahon ng bayabas. Then, tsaka ko siya tatakpan ng bandage. So, itong next na ipapakita ko sa inyo, ito yung mga ginamit ko noon. Bago ko ito ipakita, i-explain ko rin sa inyo yung isa kong ginamit na aloe vera. Meron din kasi nakapagsabi sa akin na pwede rin daw yung aloe vera pero hindi ko siya halos ginawa. Mas nag-focus ako dito sa Granogel. So mamaya na to. Pwede nyo rin pong itry yung aloe vera, yung katas niya. Yun po yung ilalagay nyo sa mismong sugat. Then kokobera nyo na siya ng bandage. Wala naman pong masama kung itatry nyo, diba? So ngayon naman, ipapakita ko na sa inyo yung mga ginamit natin. So, meron tayo ditong, ang tawag dito ay Aquacel Extra. Yan. Ito, ginupit-gupit ko to noon eh. Kailangan mo tong gupitin. Then, nangihinayin ako dito ah. Ito, ano to eh, para sa akin, ginto to noon eh. Kasi pag ito naubusan, mahirapan na kami makahanap. Ewan ko ba? Hirap na hirap kami makahanap nito noon eh. So, yung butas kasi, yung bedsore ni Lola, maliit na butas yun, di ba? Parang ganitong butas siya. Imagine mo yung butas na to. Butas na yan. Ipapasok mo to. Kasi ang use nito, parang sipsipin niya yung nana, yun. Para maghilom yung sugat. So, para pumasok siya doon sa butas, ginaganon ko siya, oh. Yung ginaganon ko. Yan. Ito yung ginagawa sa ospital, ah. Siguro makaka-relate yung mga professional dyan na makakapanood ng ating video. So, ito, ginagamitan ko ng tweezer. Then, isinusuksok ko siya. Tuwing ginagawa ko to, grabe hiyaw ni Lola. Sobrang sakit to sa kanya. Siyempre, imagine mo yung may sugat ka tapos may ipapasok ka. Yan. Pero, bago ko siya gawin, bago ko to lagyan, ito munang Granogel. So, isa siyang gel. Reseta to ng doktor. Yan. Ito muna yung nilalagay ko. Then, ito. Paano ko siya lagyan? Siyempre, kailangan natin ng cotton buds na mahaba. Yan. Ito yung ginagamit ko noon. Yan. So, don't forget, unang-unang ginagawa ko, kailangan malinis muna yung sugat. And ang lagi kong pinampapalinis ay dahon ng bayabas. Then, tuyuin natin maigi yung sugat. Kailangan tuyo siya bago natin siya lagyan ng Granogel. Then, after ng Granogel, lalagyan ko siya nito. Ang pangalan nito ay Aquacel Extra. Meron din siyang sukat. Yan. Ipa-flash ko na lang sa screen para pwede nyong i-screenshot. Then, kapag nalagay ko na to, halimbawa ito yung butas, pag nalagay ko ng ganyan,
Yan, parang nakaganyan na siya eh. Siya ako naman, lalagyan ng bandage. So, ito yung ginagamit kong bandage. Yan, ganyan siya. Para siyang, band-aid. Yan. Yan, imagine niyo yung band-aid. Tapos, ito yung puwet ni Lola. Then, dapat nasa gitna siya. Yan. Yan. Nakaganyan lang. So, nandyan yung sugat ni Lola. So, make sure na yung paligid ay laging dry. Dapat lagi yan. Dry and clean. Yun yung routine namin lagi hanggang sa humilom na siya. Pero tatandaan natin, bukod dyan, kailangan improper nutrition din si Lola. And si Lola o si nanay o sino man, proper nutrition, ibig sabihin, i-search nyo kung ano yung magandang gawin or ipakain sa mga may sugat. So, ang na-search ko nun kasi kailangan mag-focus daw sa rich in protein. Itlog, mga dairy, mga meat. So, si Lola nun, ayaw na niyang kumain. Kasi, ang mahirap kasi kay Lola, may utak pa siya nun. Ang hirap pala maging pasyente yung meron pang isip kasi wala eh, ayaw na niyang kumain kasi gusto na niyang mamatay. Sabi niya, para saan pa't mabubuhay ako, 100 years old na ako. So, yun yung lagi niya sinasabi sa akin noon. Sa hospital, sinisigawan na niya ako noon kasi sabi niya, leave me alone, I don't want to eat. Bakit kailangan mo kong pilitin kung ayaw ko nang kumain? Sabi niya ganun. So, syempre, pinakamasakit sa lahat, yung mapapahiya ka kasi hindi yun hospital eh, parang anong tawag doon, ipa-flash ko na lang sa screen ko anong tawag doon, parang rehabilitation center yun, na kapag breakfast, dinner, ganyan, lunch, lahat ng pasyente sa floor na yon sabay-sabay silang kakain. Then, yun, gusto na nga mamatay ni Lola noon, kaya sinisigaw-sigawan niya ako na sabi niya, leave me alone. Hanggang sa naiuwi namin siya dito sa bahay. Kasi 3 months kaming nasa hospital nun eh. Nung naiuwi namin siya sa bahay, and syempre, natutukan ko na siya. Walang nagbabantay. Kasi mahirap kasing kumilos kapag nasa hospital ka. Hindi mo siya pwedeng pakainin or gawan ng isang bagay na wala sa reseta ng doktor. So, nung nakauwi na kami, doon ako nagkaroon ng chance na gawin. Halimbawa, yung bayabas, hindi naman sila naniniwala sa bayabas. So, nung nakauwi na kami, yun, tinutukan ko talaga siya doon. And kahit nung nandito na kami sa bahay, ganun pa rin siya. Ang ugali kasi ni Lola, na kapag may masakit sa kanya, kailangan buong mundo makaalam. Ganun yung personality niya. Kabaliktaran naman sa akin. Na kapag may masakit sa akin, ako lang yung makakaalam. Ako lang yung iiyak ko na lang yun. Pero si Lola, kailangan, sumigaw siya. Isisigaw niya talaga yung sakit. So, dumaan ako sa struggle noon and hindi pala struggle. Anong tawag doon? Depression. Ang hirap kasi pag yung pasyente mo, nakikita mo nahihirapan. Siyempre, mas masakit yun para sa'yo. Yung humihiyaw siya, umiiyak siya. Then, lagi niya sinasabi na, gusto ko na mamatay, gusto ko na mamatay. So, dahil ayaw na niyang kumain, ang ginagawa ko nun, tinataga ko siya sa Ensure and syringe. Kaya ayoko maalala yung pinagdaanan namin nun eh. Kasi, kung ang pasyente mo hindi na kumakain, alangan ng mga hayaan mo na lang di siya kakain, di ba? So, ang ginagawa ko, sinisiringe ko to, tinatsaga akong isiringe. Then, yun. Nakahiga siya. So, pag nakahiga siya, hindi naman niya pwedeng iwidura yan. Hinahawakan ko talaga siya hanggang sa malunok niya tong Ensure.
Yun, awa ng Diyos, natyaga ako naman dito. And ang mga Israeli kasi, mahilig sila sa mga soup. So, yung mga soup niya, I'll make sure na healthy talaga. Healthy and kung ano yung paborito niya, yun ang pinapakain ko. And biniblender ko yung iba kasi hirap na nga siyang kumain. So, biniblender ko yung mga yun. Ayun, tiyagaan lang talaga. And hindi ko rin alam kung ano nangyari. Siguro talagang nakinig talaga si si Lord sa mga prayers ko na sana hindi pa siya kuhanin kasi kailangan ko pa siya. And sobrang bait po kasi ng pamilya ni Lola. Wala akong masasabi. Siguro isa din sa nakatulong yun, hinayaan nila ako magdesisyon. Kasi dapat talaga si Lola, dadalhin na dapat siya sa nursing home. Yung nursing home na hindi ganito, yung nursing home na puro pasyente lang, tapos nurse lang yung mga mag-a-assist. So, mas mahihirapan dun si Lola. Naku po, gagawin na siyang dun. Baldado dun. Pag dinala siya dun. Tinanong kasi ako ng pamilya kung kaya ko pang alagaan si Lola. Sabi ko, kaya ko. Kasi trabaho ko yan kako. Akala nila kasi si Lola kasi nahiyaw-hiyaw na pag nasa hospital kami. So, pinaplano na nila na baka dalhin na siya dun sa nursing home. So, tinanong nila ako kung kaya ko. Kaya ko naman. Mas maganda kasi magtrabaho kapag wala nangyayalam Tulad dito sa bahay, 2 lang kami. So, nagagawa ko kung ano yung technique na alam ko. Pag ang pasyente natin may bed sore, hindi mo siya pwedeng paupuin sa mismong may sugat. So, sinabi ko sa anak na kailangan natin bumili ng isang special na upuan or yung unan para sa upuan. So, bumili siya. Then, sabi ko, kailangan din niya ng airbed para pagka nakahiga siya, hindi mape-pressure o hindi madadaganan yung kanyang sugat. So, bumili din siya. Then, yung bed ni Lola, kailangan ng palitan kasi si Lola tumatakas. And, naku po, hindi ko alam kung ano nangyari kay Lola nun. Nagkakalat na siya nun Yung naguhubad siya mag-isa. Tapos, yung kalat-kalat na yung pupo niya. Nawala na talaga si Lola noon. Yung pagiging dementia ni Lola, blessing in disguise din siguro na nawala yun. Kasi, kung hindi nawala yung dementia niya, hindi na siya kakain talaga. So, siguro kaya gumaling si Lola kasi nawala yung dementia niya. So, nalimutan niya na gusto na niyang mamatay. Kaya yun, napakain ko ulit siya, unti-unti. Unti-unti, bumalik na yung appetite niya sa pagkain. Kinaga ko talaga kasi. Huwag nating hahayaan na yung bed, na yung position niya sa higaan ay nakaganyan lang. So, dapat from time to time, itatagilid natin from left to right. Hindi ko siya pinapahiga na nakatihaya. Kasi nandito yung sugat So, kailangan ang pwesto niya patagilid ng pa-left or patagilid sa kanan. Ganun lang yung magiging pwesto niya. So, kailangan marami tayong unan para hindi siya gumanon. Yun. Tiyagaan lang. Kailangan gumising ako noon every 2 hours, every 3 hours. Gumigising ako noon para ibaliktad siya ng pwesto. Hanggang sa tuloy na siyang gumaling. So, masasabi kong maraming factor bakit gumaling si Lola. Number 1 siguro doon, yung bayabas. Number 2, yung suporta ng pamilya ni Lola. Kasi kung wala silang suporta sa akin, kasi lahat ng sinasabi ko, sinusunod nila Bumili tayo nito. Yung bed nga pala ni Lola, hospital bed yun. And yun yung request ko kasi napakahirap kasing palitan si Lola, linisin yung sugat niya ang baba kasi ng bed niya dati, talagang sobrang baba. Ang sakit na ng balakang ko noon. Pagka hospital bed, may remote, itataas mo na lang mo.
tataas, baba mo na lang siya. 'Di ba? Yun, tinaga ko siya na kailangan malinis lagi yung sugat niya. And then, yung pagkain, nag-research ako kung ano yung magandang pampahilom ng sugat. By the way nga pala, meron akong mga nakausap na kapwa ko caregiver din na ganun din yung sugat nung alaga nila and mga namatay na kasi yung mga alaga nila may diabetes. So, alam naman natin lahat na kapag may diabetic ang ating alaga, mahirap nang humilom yung kanilang sugat. So, luckily, si Lola, hindi siya diabetic, kaya napagaling ko. Pero kung siya ay diabetic, wala na rin. Imposibleng gumaling pa yung ganong klaseng sugat. So, ulitin ko, isearch nyo na lang po sa YouTube or sa Google kung ano itsura ng stage 3. Nakakadiri. Pag nakita nyo, pag na-search nyo, kung ano itsura nun. Pero mas nakakadiri siya pag nakita nyo siya ng personal. Yun. Hindi ko rin alam bakit. Ang galing talaga ni Lord, no? Minsan talaga, sabi nga nila kung hindi mo pa oras, hindi mo pa talaga oras. Yung mga iba kasi, naglalakad lang, mababangga sila. Yung mga ganun. Hindi talaga natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, si Lola, ang dami na namin pinagdaanan. Pero siguro, hindi pa talaga niya oras. Kaya, yun. Nalulungkot lang ako minsan. Kasi, minsan, bumabalik yung utak ni Lola. And, umiiyak siya. Pagod na kasi siya eh. Pagod na. So, bilang caregiver, anong gagawin ko? Hindi ko siya papakainin. So, mahirap yung ganung sitwasyon. Na kapag ang alaga mo, gusto nang mamatay, wala ka namang magagawa. Patayin ko siya. Saksakin ko ba siya para mamatay na? Hindi mo naman pwedeng gawin yun. At lalong hindi mo pwedeng hindi pakainin. So, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Kaya, ayun, tinuturing ko na lang siyang baby. Parang anak. Kasi nakikita ko kapag niyayakap ko siya, nilalaro ko siya, nilalandi ko siya. Parang nabubuhayan siya ng loob. And bilang caregiver, yun lang yung kaya natin ibigay. Yung maramdaman ng mga pasyente natin na mahal natin sila. Kahit na meron na sila nararamdaman. So, okay. That's it. I hope may natutunan kayo. And kung may mga tanong pa kayo or kung kapwa ko kayo caregivers na may mga pinagdadaanan or pinagdaanan na pwede nyong i-share, pwede nyong i-comment down below kasi mababasa po yan ng mga kapwa nating mga caregivers na kailangan ng mga advice. So, don't hesitate na mag-suggest or humingi ng opinion. And sa mga mas nakakaalam po sa akin, don't hesitate din na i-share po yung knowledge nyo or yung karanasan ninyo. Kasi mababasa po yun ng mga kababayan natin. So, I hope this channel will help each other. Kasi, iisa lang naman tayo ng trabaho. And, siguro kaya nanonood kayo ng channel ko kasi nakaka-relate kayo. Kaya, magtulungan tayo. Yun. Ay, nako. Good night na. Sige na, ayoko na mag-outro. Bye-bye na. Bye. Good night. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start?
You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just a